So, hello guys! Today is papalitan ko ng soil ang aking Madiba at variegated Luella. Ayan, ito is si variegated Luella. Then, tingnan nyo, na-sunburn siya kasi nasa rain or shine area siya. Hinahayaan ko lang. Ayan, masasanay din sila doon. Then, ayan, pati si Madiba. Ayan, yung pinaka lower leaves niya is nag-sunburn. Then, ito yung gagamitin kong soil sa kanila. More on ipa or rice hull. Ayan, mas dinagdagan ko siya ng rice hull. Ayan, tsaka meron ding pumice stone. Ayan ang aking gagamitin ngayon sa kanila na soil mix. Kasi yung isa is nilagyan ko ng rice hull pero hindi ganun karami. Pero ayan, ito is dinagdagan ko. Ayan, dinagdagan ko ng maraming rice hull. Then ayan, ang gagamitin natin ngayon sa kanyang soil. Then ililipat ko din sila sa sa mas smaller pots kasi ang laki nila dati pero ngayon is ayan, lumiit na sila. Lumiit na yung mga nakatanim ko. Then ayan, si Madiba at variegated Luella. Tinanggal ko yung mga toppings nila. Then, dati is may toppings sila. At, ayan, para kasing matagal matuyo yung soil. At, ayan, si variegated Luella. Tingnan niyo yung soil na ginamit ko. Ang tigas. Ayan, loam soil ito pero tumitigas siya. At, ayan, kaya dinagdagan ko ng more on ipa. Ayan, no. At, yan yung ginamit kong soil mix. May mga pumice stone pa siya dyan. At katagalan is ayun no, parang ang tigas ng soil niya. Then meron naman siyang new roots. Ayan, nakita niyo yung white na yon, ayun yung kanyang new roots. Pero sobrang tagal niya nang nakatanim. Yan lang yung roots niya. Then try natin yung more on rice hull. Tanggalin lang natin yung dry leaves. Ayan, lumiit na siya ng lumiit. Dati ang laki na to kaya sa malaking pots ko siya itinanim. Then ayan, variegated yan pero nawala na yung pagka-variegated niya. At ayan, pumalit na sunburn. Ayan siya. At ire-repat ko siya. Ayan yung dati kong soil mix na ginamit. Ayan siya, oh. Maganda naman yung soil mix na to. Pero mas nilagyan ko siya ng more on rice hull. Then ayan, tingnan nyo, namumuo pa. Ayan, buo-buo yung kanyang soil. Ganyan siya, kaya papalitan ko para mas madaling madrain. Ito si Madiba. Ayan ang aking Madiba. Lumiit na din siya. Dito ko siya sa malaking pots kasi malaki siya nung una. Ayan, papaliit sila. Then, ayan, tingnan nyo yung kanyang roots. Parang unti pa lang din. Or dating roots niya pa ito. At ayan, diba, ang ganda ni Madiba. Then, ayan, tingnan nyo yung roots niya, oh. Old roots, then may dry leaves, i-remove natin. At ayan, one of my favorite. Ang ganda-ganda kasi ng Echeverry Madiba. Tingnan nyo, oh, old roots pa niya ito. Parang hindi nagka-roots ng bago. Ayan, i-ano natin, palitan natin siya ng soil. Pero yung dalawang Madiba ko is ang ganda na ng color nila. Lumalabas na yung stress color. Then, eto din, no, tingnan nyo. Diba? At ayan yung puro sunburn niya. Meron pang dry leaves sa loob. Ayan. Ang cute, diba? Ang ganda nila. Then, ayan yung soil. At tingnan nyo, oh, nabubuo siya. At dito ko i-repot sa mas smaller pots kasi lumiit na sila. Napakalaki ng pots na para sa kanila.
Kailangan yung sakto lang. Then, ayan, siksikin na natin yung soil. Lipat natin sila sa mas bagay na pot sa kanila. Then, ayan, maglagay tayo ng fertilizer, Osmocote. Then, eto si variegated Luella na nawala na yung pagka-variegated. Ayan, ganyan lang. Tapos, dagdagan natin siya ng soil mix. Ganyan lang siya. Okay naman siya dito sa pot. Sakto lang. 'Di ba? Para hindi siya ganong ma-overwater. Pag kasi yung iba kasing mas malaki yung pots is na-overwater yung mga succulent. Paliit sila, hindi sila palaki. Pag malaki sila, paliit. Ayan, kaya maliit na ibili nyo. Char. Ayan na. Dagdagan lang natin yung ng soil yung mga gilid-gilid niya dyan. Hindi ko winater yung etong si Luella tsaka si Madiba kasi iriripat ko sila. Ayan, once na magre-repat kayo, siguraduhin yung dry na yung kanyang soil. Ayan, mas magandang iripat pag dry yung kanilang soil. At ayan, na natin siya. Siksikin natin yung soil. Nalagas na yung kanyang leaves. Ayan, natin, ilagay lang natin siya diyan para sa leaf propagation. Ayan, sana is mag-success siya. Then, sana is maging okay at mas dumami yung roots na tong Luella at bumalik yung kanyang variegation. Malapit na ang bare months, kaya gaganda na sila. Ayan, mas magandang mag-alaga ng succulent pag bare months. Kasi medyo malamig yung panahon, 'di ba? Tsaka ayan si variegated Luella na lumiit na siya. Siksikin natin yung kanyang soil. At ayusin. Then ayan, natanggal ulit yung isang leaves niya. Lagay lang natin siya dyan. Ayan, sana maka-recover itong si variegated Luella. Then ayan, ito, nilagyan ko siya ng Rysal sa ilalim kasi malalaki yung butas ng pots na to. Pero nilagyan ko siya ng mesh tape. At siksikin lang natin yung soil. Dito ko na siya i-repat kasi malaki na siya sa pots. Medyo maliit ito. Then, ayan, dagdagan natin ng fertilizer. At itanim natin si Madiba. Ayan, okay na okay siya sa pots na to. At, ayan, ayusin lang natin siya. Parang dehydrated na din siya kasi hindi ko sila diniligan. Nasa rain or shine sila. Kaya na sunburn. Then, hinahayaan ko lang para masanay sila dito sa lowland. Yung mga bago kong succulent is, ilalagay ko din siya sa rain or shine after 1 month. Ayan, para masanay sila dito. At masanay sila sa rain or shine area. Magaganda ang succulent pag nasanay sa naka-ROS. Then, siksikin lang natin yung kanyang soil. At dagdagan natin. Ang ganda talaga ni Madiba. Ito yung kauna-unahan kong favorite na succulent. Ay si rose cabbage. Kaso napakaselan niya. Buti pa si Madiba kahit paano is tumatagal siya sa akin. At yung dalawa ko is ang ganda na ng kanilang color. Ayan, sana is eto din. Sa una lang naman masiselan ang mga succulent kasi nag-a-adjust pa sila sa location. At ayan, tingnan nyo, ang ganda sunburn nga lang yung mga lower leaves niya.
At ayan, ito ang ating mga nairipat guys. Sana is magustuhan nila ang kanilang bagong soil mix na more on rice hull. Ayan guys, thank you for watching. Bye!